Salamat. Revive us again. Salamat sa Panginoon, may boses pa rin tayo. Amen? Masalamat ba kayo na busog tayo lagi sa salita ng Diyos? Amen? Alam niyo, may mga churches ngayon na wala nang umaga na lang. Di ba? Isipin mo, kung ang tao isang beses lang kakain sa isang linggo, ano kaya ang itsura ng tao na yan? Sexy, no? No? Nakuha niyo ba? Salamat sa Panginoon. Sabi ng Bible, no? Always abounding in the work of the Lord. Kaya tayo dapat sagana lagi sa gawain ng Panginoon. Okay? So tandaan natin, no? It's not a waste to serve the Lord. Hindi po sayang ang maglingkod sa Panginoon. No? Yung oras na ating binibigay sa Panginoon, hindi po ito sayang. Amen? Kasi galing naman sa Kanya eh. Yeah, He deserved the best. Okay? So ngayong hapon na ito, hapon ba o gabi na? 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Matthew, alas 6:33. Nehemiah chapter 2. Nehemiah chapter 2. Alam ko po na itong mensahe na ito ay talagang napapanahon sa atin ngayon. Are you ready? Meron kayong mga ballpen, sulat ninyo ang preaching na ito, pinasulat ko dyan. The title of the message is in verse number 18, Nehemiah chapter 2, in verse number 18. Okay? Lahat makikinig, walang mag-uusap, walang magtatago. Sino nandyan sa gilid? Walang maglalaro, lahat makikinig. Amen? Mga bata dyan, hindi kayo mag-ano, lalo na yung sabi ba, pag nag-aaral na, hindi pwedeng hindi makinig. No? Kung meron nang hindi makikinig dito, si Adino lang. Kasi hindi pa nag-aaral yan eh. No? Tulog na. Nagpipray na. Pag nag-aaral, kailangan makinig. Sino mga nandyan sa gilid? Sila LJ, ba't nandyan kayo? Ha? Di mo kaya ang lamig? Bigyan ng jacket dyan. Bigyan ng jacket. Hindi kaya ang lamig. Dito ka. Pastilan. Dito. Anong gusto niyo? Malamig? Mainit? Ang malamig, maganda yan, kaysa mainit. Ang malamig, pwede kang mag-jacket. Pag mainit, pag nagubad ka, wala. Mainit pa rin. No? Okay, kailangan lahat ay makinig.
Para sa atin lahat to. Okay? Nehemiah chapter 2 verse number 18. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos sa verse number 18. Then so it was Nehemiah. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me. Amen? As also the king's words that had spoken unto me, and they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Ano mang gawain basta para sa Diyos, it's always a good work. Amen. Oh, basta para sa Diyos, good work palagi yan. So sabi ni Nehemiah, sabi niya, then I told them of the hand of my God, which was good upon me. The hand of God is good upon Nehemiah. Napakabuti ng kamay ng Diyos kay Nehemiah. Ang Diyos ni Nehemiah ay siya rin Diyos natin. Amen. Pero remember, the hand of God is, if the hand of God is good, remember the hand of God also is a punishing hand. Ito rin yung kamay na nagpapanis, nagpapalo. So ang ating pag-usapan ngayon, let us rise up and build. Amen? Let us rise up and build. So, in building something, kailangan ng unity. Let us. Amen? Amen. Unity is a must. Kailangan talaga ang pagkakaisa. And then, hindi lamang unity ang kailangan, no? Understanding also is a must. Kailangan yung maunawaan mo. Bakit ba kailangan natin magtayo ng building? Just like in the time of Nehemiah. Bakit ba nila kailangan i-rebuild yung wall of Jerusalem na sira-sira? Kasi nga, the wall is the what? Yan yung protection, yung depensa nila. Kaya pag tingnan nyo sa bahay ng mga mayayaman, bago ka makapasok sa bahay, anong meron? Mga mataas na pader. Bakit? Kasi ano yan eh, protection fence ba? Fence is for protection. Kaya yun ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa hapon na ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat, Lord, sa mensahe na aming mga natutunan na at sa mensahe na matutunan pa namin sa gabing ito. Bigyan niyo po kami ng mapagpakumbabang puso, puso na handang maturuan, higit sa lahat, kaisipan na maunawaan po ang mensahe. Banal na Espiritu, kayo pumanguna sa amin sa gabing ito. Patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa laban po sa inyo. Salamat po. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan dahil napakabuti niyo, Panginoon. Kung gaano po kayo kabuti sa buhay ni Nehemiah, alam din po namin, Lord, na napakabuti niyo sa amin. Mabuti kayo, hindi lamang sa ilang segundo, minuto, ni Panginoon, mabuti kayo sa amin sa lahat ng oras. Salamat ng marami, purihin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Okay, so please be seated. So, in short lang, sa introduction, alam naman natin na the story of Nehemiah ay patungkol ito sa pag-aayos ng nasirang wall of Jerusalem. Amen? So, ang wall of Jerusalem ay nasira ng mga kalaban. Nung narinig ni Nehemiah yung balita na ang lugar na kung saan siya lumaki, ang lugar na kung saan siya nakakilala sa Panginoon, ay nasira yung wall. Kaya ang sabi ng Biblia, nung marinig ni Nehemiah to, siya ay nalungkot. Yung dating magandang lugar na nasira, nung nalaman niya, nalungkot siya. No? Kasi it was the place of his father, it was the place of his faith. Amen? Pero sa isang iglap nasira dahil sa sinira ng kalaban. Nung narinig niya, nalungkot siya. No? Apektado si Nehemiah. Kaya nga, mga kapatid, he prayed. According to the Bible, he prayed for 4 months. Para lang ano? Para siya ay
mabigyan ng pagkakataon at pabor ng Haring Artaxerxes na mabisita niya yung lugar na kung saan siya lumago sa pananampalataya. At nung makita nga niya yung lugar, siya nalungkot. Amen? Amen. At nung nakita niya, ilan lang yung mga sinama niya. At nung nagbalita na siya, anong ginawa niya? He shed enlightenment. Pinaunawa talaga niya ng husto ang kalagayan ng lugar nila. Amen? Amen. He shed enlightenment. And then pangalawa, he speak encouragement. Talagang nag-encourage siya na let us rise up and build because of the hand of God that was good upon me. Kaya bilang leader, talagang siyang nag-encourage. But being alone, he cannot build the wall of Jerusalem. Mahirap kayo mag-build na mag-isa lang. Kaya ang pakiusap niya, anong sabi niya? Let us. Amen? Kaya tayo, church, let us rise up and build. Kaya nga, unity is a must. Kailangan talaga nating magkaisa. Amen? Kailangan nating magkaisa. And understanding also is a must. Anong sabihin nyo? Ba't pa tayo lilipat? O nga, kasi kaya ganyan ang tanong mo kasi nga hindi mo naunawaan. Ang nakikita mo lang yung ngayon. Pero kung maunawaan mo, tandaan nyo to hindi tayo mananatiling ganito lang. Sabi ng kaibigan kong pastor, simple lang sabi niya, kung mahirap ka ngayon, tandaan mo to, maglingkod ka lang ng tapat sa Diyos, hindi ka mananatiling mahirap. Simple lang, kung maunawaan mo yun, oo nga, no? Kung mahirap ka ngayon lang yan. No? Iba naman bukas. Tama ba? Dapat talaga maunawaan natin. So, siguro naman, naunawaan na natin bakit kailangan natin magtayo ng building. No? Sabi ng nakadaanan ko kagabi, hindi nga natin ano yun, hindi natin kapatiran eh. Alam mo sabi niya, kuya, tatayo na kami ng building. Meron na kaming building permit. Tapos sabi ko, ang kulang na lang sa amin, yung building pyramid. Natuwa siya. Pero ano sabi niya? Encourage ako, sabi niya. Kuya pastor, ibibigay din ng Diyos yan. Mamamihira, kahit sino pwedeng gamitin para ma-encourage ka. Sabi niya, kung ang lupa nga ay naibigay sa inyo, yun pa kayang pampatayo. Mira parang, no? So nakakaunawa siya. Anong naunawaan niya? Na ang Diyos talaga ang nagbibigay. So, dinagdagan ko, sabi ko, oo nga, anak nga ng Diyos, ibinigay sa atin eh. Mamaya na kayo mag-usap. Aying, doon ka, doon. Doon na. Tapos, sabi ko sa kanya, oo nga, no? Kaya kung talagang mauunawaan natin, amen? Talagang makikiisa ka. Kaya na, sa us na yan, kasama ka dapat. Nobody must be left behind. Amen? Pero, meron tayong dapat 3 things to consider in building the work of the Lord. Nakalagay dyan, una, in building the house of God, 3 things to consider. Number 1, sa introduction, lagay mo, great opportunity will arrive. Yung mga oportunidad, talagang darating yan. Ano yung mga opportunities? Gawin natin yan. Pwedeng gawin natin plural yung opportunity. Opportunities. Great opportunities will arrive. Ano yun? Yung opportunity una na pagpalain tayo ng Diyos. Kasi we will build the building by faith. Amen? So it is our opportunity, great opportunity, to prove God's power. I-bless talaga tayo ng Diyos. Amen? So, opportunity para sa atin na magamit ng Diyos at opportunity din na
Na mapatunayan natin na talaga ba? Makapangyarihan ba talaga ang Diyos? Makapangyarihan nga eh. Amen? So yan yung unang i-consider natin. Pangalawa, in building the house of God, meron din pangalawa. Ano yun? Great opposition or obstacle will arise. Meron talagang mga kukontra. Labas mo na agad. Tagal naman ilabas. Ha? Ayan o, great oppositions or obstacles will arise or appear. Nung sila ay nagbalak na magtayo at nung talagang naumpisahan na nila, sabi sa chapter 4, no? They started to rebuild the wall of Jerusalem. Alam niyo kung bakit? Because the people had the mind to work. Sabi sa 4 verse number 6, tingnan niyo to. So built we the wall, and all the wall was joined together, and to the half thereof, anong dahilan? For the people had a mind to work. So nung malapit na nilang matapos yung wall of Jerusalem, yung kabuuan, kalahati pa lang nagawa nila, merong mga kumontra. Right? Sino-sino yun? Sa verse 1 ng chapter 4, si Sanballat. Tapos may kasama pa. Buti kung merong merong kukontra, isa lang laging may kasama. Right. Si Sanballat, si Tobia, at saka si Geshem. Orgasmo. Kaya nga sa gawain ng Diyos, meron talagang opposition. Right? Right? Kung merong opportunities, meron talagang mga oppositions. Mga obstacles. Sila yung mga humahadlang. Nawa, sa church na ito, there will be no Sanballat. Right? Okay lang yung mga maiitim ang balat. Yung huwag naman Sanballat na ang trabaho niya ay mag-oppose. Right? Humadlang. Man-discourage. Amen? Yeah. Kasi pag may Sanballat dito, wala kang paglalagyan. Right? Walang kumukontra sa Diyos at sa gawain ng Diyos na nananalo. You cannot oppose God's word and win. You will always end up what? A loser. Matatalo ka talaga. God is so mighty to be defeated. Makapangyarihan ng Diyos para matalo. Tama ba? Yung alam mga nambabasto sa gawain ng Diyos, talagang wala eh. Do you remember the story? Yung isang pastor na nag-mission, tapos nasa bundok sila, bundok nila pa ganun, tapos yung lugar nila, tapos nasa baba yung mission house, sa ibabaw yung mga bahay-bahay. Nung pag nag-umpisa ng service ay niloloko yung pastor, merong isang babae na bubuksan yung bintana, itutukod yung bintana, pura ng kahoy, tapos, di totoo yan. Laging gumaganon. Laging kinukutsa ang gawain ng Diyos. Yung pastor, wala lang ginagawa, kanta lang, kanta. Ilang buwan niya ginaganon. Pag nag-umpisa na ng kantahan, bubuksan yung bintana, itutukod yung, diba ganyan ang mga bintana sa probinsya? Dito walang ganun eh, kasi mga mayayaman tao dito, mga jealousy. Mga jealousy, Jealousy ba? Jealousy? Jealousy. Yan ang mga kung hindi jealousy, mga dibukas. Pero sa probinsya, hindi. Mayroong mahaba. Double purpose yan eh. No? Pag nagalit yung nanay, pwede ipalo sa'yo. Pag ayaw mo matulog, tulog. Buksan mo. Tutulak yung bintana. Tapos, di ba? Pwede rin pang sungkit ng. Tapos paggabi, nagagamit din pag naghanap ka ng mga gagamba. Pwede rin pampatay ng ahas. Maraming gamit yun. Laging kinikutya yung gawain ng Diyos. Laging kinukutya. Ay talagang isang araw. Grabe talagang Bible. Vengeance is really of the Lord. Vengeance is mine, saith the Lord. Isang araw habang kinukutya yung Pero, yung anak nung yung anak nung babae na yun na laging sumisigaw doon sa pastor, sa church, nagsa-Sunday school.
nagsa-Sunday school. Oh. Pero galit na galit siya. Kahit makapunta doon. Pero bata gusto doon eh. Kasi ang tinuturo, magaganda eh. No, ang mga bata ngayon, mga ginagawa, puro TikTok, mga kung ano-ano. Pero nandun, isang araw nga, binuksan niya, nagkantahan na. Oh. Nagkantahan, binuksan niya, pagbukas ng ganun. Hindi totoo yan, hindi totoo yan, dito. Nahawakan niya yung... sa probinsya, yung mga bintana, mga sulit yun. Binanguso niya. Wala yan, dito to yan, dito yan. Na ano yung ano? Yung tukod. Sabi ng bintana, boom! Lumampas. Totoo ito ha. Bumampas sa kanin. Boom! Bulagta. Sino nagulat yung pastor? Bakit? Habang nagbe-preach siya, walang, hindi totoo yan, hindi totoo. Ay, may kaya na. So, sa madaling salita, yung bata, yung anak, tumakbo sa pastor. Pastor, si mama, naigo ang simod. Asa mo naigo? Naigo sa bintana, nabunal ang bintana. Ano sa man? Grabe dugo, pastor. At sila, ang pastor din ang tumulong. Dinala sa clinic. Basta hospital. Hindi sa lying in. Naayos. Ano sa madaling salita? Naging miyembro yung babae niyo. Tapos yung anak, naging pastor pa. Ang maganda, kung gawain ng Diyos, kumampi ka na. Huwag talagang kumontra. Alam niyo, sa pagkatapos ng kwento na ito, yung mga kumontra sa gawain ng Diyos, kumontra sa lingkod ng Diyos, si Sanballat, Tobia, Geshem, pagdira, pinatarsik. Sila pa yung, nung natapos yung Wall of Jerusalem, sila pa yung mga unang naghanap ng pwesto. Dito ako. Nung nalaman ni Nehemiah, wala. Pinaghahablot yung mga buhok eh. Malaking karapatan dito. Kaya nga sa gawain ng Diyos, hindi tayo pwedeng kumontra. Amen. Amen? Bakit? Kasi gawain ng Diyos yan, laging mananalo yan. Ito yung magandang consider natin, no? Great outcome is assured. Yung magiging resulta, sigurado talaga. Anong resulta? Matatapos talaga. Kaya anong sabi ng Biblia? Yung Wall of Jerusalem was built in 52 days. Wala pang 2 buwan natapos. Alam niyo kung bakit? Ha? For the people had a mind to work. Kailangan yung mindset natin. Trabaho, building. Amen? Sa Diyos tayo magtiwala. Amen. Huwag nating kontrahin. Kasi ang makikinabang niyan yung mga next generation. Amen ba? Amen. Kaya yan po mga kapatid, no? Sa ating introduction ngayon. Listen. Simple lang itong mensahe. In building the house of God. Sabi nga, great outcome is assured. Bakit? Anong dahilan, no? Because of the hand of God. Itong building natin, simple lang to, pero what you will see here is the hand of God. Saan ka makakita na magbebenta 50% lang yung presyo? Wala. Oh? Sa SM lang yun, SM. May mga 50%. Di ba? Mga ganon. Pero saan ka makakita yung meron ng bahay, meron ng lupa't bahay na ibibenta ng 50%? Wala. Sa gawain lang ng Diyos yan. Di ba? Kaya tingnan yung resulta. At saka siyempre, because of the help of God. Tulong talaga. Kailangan natin ng tulong mula sa Diyos. Amen? Amen. Ngayon, in building the house of God, number 1, be a part. Don't despise. Maliwanag? Maging kabahagi ka. Huwag kang manghamak. Tingnan nyo ha. To despise means to look down on with disrespect. Itong si Sanballat, si Tobia, at saka si Geshem, when they heard
na itong si Nehemiah at yung mga kasamahan niya ay i-build yung wall of Jerusalem. They despise Nehemiah and the people of Nehemiah. Tingnan nyo sa verse number 19 ng Nehemiah chapter 2. Nehemiah 2:19. Ito yung mga kumontra eh. Yan, nasa gawain ng Diyos, maging kabahagi ka na lang. Amen. Amen? Amen. No? In building the house of God, be a part. Don't despise. Nehemiah 2:19. Anong sabi dyan? Pagkasabi ni Nehemiah sa verse 18 na, let us rise up and build, tapos so they strengthen their hands for this good work. Pagdating sa verse 19, tingnan nyo to. But when Sanballat, at nung marinig ni Sanballat, ni Tobaya, si Tobaya daw, sabi na, ang trabaho nito, taga Mananggiti daw to eh, Mananggiti. Tubaya, hindi. Sa ano lang to? Ano ba narinig yun? But when Sanballat, the Horonite, and Tobiah, the servant, the Ammonite, and Geshem, the Arabian, heard it. Anong sabi diyan? They laughed us to scorn. Tinawanan, kinantsawan, at saka ano? And despised us. Kita mo yan? Ano kaya, nung sinabi ko na, mga kapatid, magtayo tayo ng building. Baka meron sa inyo dito. At despised. Pero, pag ganyan ang ugali mo, baka kamag-anak mo si Sanballat. Ha? Anong sabi dyan, no? They love us to scorn. Maraming tawa nila. May tawa na may inis ka? Kayo ba'y natawanan na nakakainis na tawa? Ha? Alala ko nung nasa ano pa kami, school, meron akong kalaro doon sa chess. Pag natalo ka, siyempre, masama ng ano mo. Tatawanan ka pa. Si Luciban, ganoon pa yun, no? Sabi ko, pambira ka, talo na nga ako, gaganin mo pa ako, ha? Di ba tatawanan ka ng gano'n? Tapos ituturo ka medyo. Ano yun eh? Pag naglaro kami, pustahan ng pitik. Ilang pitik? 10. Talo ka, sabi. Tapos yung pira. Kasado mo na yung 10. Di talo ulit ako, di 20 na. Siyempre, di ka magano. Kasado 20. Pagkatalo, tatawanan mo na naman. No? Itong mga ito, ha, alam niyo, hindi po masama ang tumawa. Pero kung tatawanan mo, gawain ng Diyos, Hoy! Tatawanan mo, naku, delikado ka. Tatawanan mo yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ibang, meron kasing tawa na tumawa ka dahil natuwa ka sa joke. Meron naman tumatawa dahil sa you are despising. Pagkwenta magsalita. Di ba? May mga ganong tao eh, na tumatawa ng ganon. Yung bang tinatawagan ka kasi nilulook down ka. Yan ang ibig sabihin ng despise, to look down on with disrespect. Ano sabi dyan, no? They laughed us to scorn and despised and said, what is this thing that you do? Will you rebel against the king? Di ba? Tapos grabe ang ginawa nila. Pagdating sa chapter 4, talagang ginanon nila. Sabi sa chapter 4, verse 1, but it came to pass that when Sanballat heard that we builded the wall, he was wroth and took great indignation and mocked the Jews. And he spake before his brethren and the army of the Samaria and said, what do these feeble Jews? Grabe talaga. Ano bang ginagawa nito mga mahihinang nilalang na mga Hudyo na ito? Feeble means mahihina. Diba? Ano bang ginagawa ng mga mahihina na ito? Pag sinabing mahihina, sabihin mahina sa utak, mahina. Grabe ang kanilang
Panglulukdan sa mga Hudyo. Ano pang? Ang mamaliit. Grabe no. Nakakainis pag may mga taong ganun na minamaliit ka ba, no? No? At maraming taong ganun. Mamaliitin ka. Ano? Mamaliitin. Mamaliitin. May mga ganun. Hindi tayo pwedeng mamaliit na mga tao. Sino mamaliitin mo? Pero ibig sabihin, yung mga, pag tayo mahilig man ganyan ng tao, ipapahiya ka ng Diyos. Ipapahiya ka ng Panginoon. Mas okay yung ginaganyan tayo. Huwag lang tayong ganun, huwag lang tayong magmayabang. Sabi sa akin noon, ikaw magpapastor ka? Ano ang nangyari sa yabang mo? Yabang mo. Mayabang naman talaga ako. Sabi ko, Lord, patunayan ko na hindi totoo yung sinasabi niya. Yung nagganyan sa akin, yun ang ganyan ngayon. Tumulong pa ako nun. Pagkakita namin sa Butuan. Yun sabi sa akin noon na, Pastor Ronald, sabi, birthday ng anak ko. Birthday mo, binigyan ko pa ng mag-Jollibee kayo. Tuwang-tuwa. Mahirap tayo mang ganun. Diba? Huwag tayong mamaliit. Ito grabe pamamaliit nila. Tapos ano pa? Talagang siniraan pa nila yung sabi sa verse number 3, si Tobia. Sa verse 2 muna, and he spake before his brethren and the army of Samaria and said, what do these feeble Jews? Will they fortify themselves? Will they sacrifice? Will they make an end in a day? Will they revive the stones out of the heaps of the rubbish which are burned? Tapos sabi ni Tobia, now Tobia the Ammonite was by him, and he said, sabi ni Tobia, makinig kayo even that which they build, kahit na kanilang ma-build dyan, if a fox go up, he shall even break down their stone wall. Sabi na, kahit na matayo nila yan, ma-build nila, pag umakyat yung fox, alam niyo ba yung fox? Anong fox? Wild dog, sabi. Pag inakyatan niya ng wild dog, o fox, masisira yun. Talagang minaliit nila yung gawain. Di ba? Kaya hindi tayo pwedeng mamaliit. Kaya sa gawain ng Diyos, dapat lagi kang uy, Pastor, kabahagi ako dyan. Dapat sabihin mo, Pastor, count me in. Pastor, count me out. Basta kayo lang, bahala kayo dyan. Di ba? Kaya na, in the work of God, be a part. Don't despise. Don't despise. Huwag ka na lang magsalita. Amen? Ito ang daming sinasabi. Si Tobia, si Sanballat, si Geshem. Kahit na mabuild nila yan, kahit na pag naakyatan niya ng fox o ng wild dog, masisira. Ganun katindi ang pagtingin nila. Pero hindi nila alam na mga Hudyo, sila ang magagaling pagdating sa civil engineering. Isipin mo yung sa Egypt, yung pyramid. Paano nagawa yan? Sino gumawa niyan? Mga Hudyo. Kasi yung mga Hudyo na yan, mga tao ng Diyos yan eh. Meron kakaibang mga pag-iisip yan. Amen? Ano ibig sabihin? Pag ang isang tao, anak ng Diyos, ay iba ang isip niyan. Lalo na kapag ang isip niyan sa gawain ng Diyos, kahit sa tingin mo bobo, magugulat ka, tatalunin ka sa trabaho. Amen? Kaya nga, in the work of the Lord, in the house of God, in building the house of God, be a part, don't despise. Pangalawa, in the work of God, or in the house of God, be a part, don't distract. Be a part. Maging kabahagi ka, no? Huwag kang man-distract. To distract means to draw or direct something such as someone's attention to a different object. Yung bang tao na di-distract?
Ito yung nanggugulo. Inaalis yung focus mo. Halimbawa, ngayon, nag-aaral ka, nakikinig kayo. Yung katabi mo, didistract ka. Grabe ang mata mo, sabi mo. Yung katabi mo, nadidistract ka. Bakit? Sabi ng katabi mo, nakaka-distract kaya yan. Good. Di ba? Ay. No? Sipin mo yung mag-preach ba? Preaching doon. Tapos nakikinig itong mga to. Tapos halimbawa, may katabi ba, no? Sabi ng katabi, oh, hi! Tara, ikaw yun. Hindi, joke lang yun. Ha? Nakikinig ka, tapos yung mga ano mo, ang kukulit. Distraction yun. Ay. Oh, alam niyo ba nung nagtatrabaho na sila? Itong sila, Sanballat, Gesem, Tobia, no? Talagang gumawa sila ng distraction. Gusto nilang lusubin sila ni Nehemiah. Kaya nga, sila ni Nehemiah, habang sila nagtatrabaho, anong sabi ng Bible sa Nehemiah chapter 4? Ang lupit ng ginawa nila. Sa verse number 21 ng chapter 4. Sabi ng Bible. Nakita nyo? De, verse 16 muna, verse 16. And it came to pass from that time forth that the half of my servants wrote in the work. So yung maraming servants ni Nehemiah, yung kalahati nagtrabaho. Tapos ano sabi? And the other half of them held both the spears, the shields, and the bows, and the habergeons, and the rulers were behind all the house of Judah. Tingnan nyo, they which builded on the wall, and they that bear burdens, with those that laded, everyone with one of his hands wrote in the work, and with the other hand held a weapon. So habang nagtatrabaho sila, yung kabilang kamay, trabaho, yung kabila, may hawak na weapon. Bakit? Merong kalaban eh. So anong spiritual application ito? Sa gawain talaga ng Diyos, habang mo gumagawa tayo, merong talagang kalaban lagi. Ay. Ay. Alam niyo ang pinakamasakit na kalaban? Sabi nga, di ba? Yung pinakamasakit is the enemy, not the enemy without, sabi, but the enemy within. Yun ang pinakamalupit na kalaban at masakit. Yung kalaban hindi galing sa labas, kundi yung kalaban sa loob. Ay. At yung galing sa loob, yun ang naging kalaban, ang tawag doon, traidor. Ay. Diba? Ano ba? Anay. Anay. Tama yan. Ay. Yan sila, trabaho sila, kasi may kalaban sila eh. Oh? Kung anong ginagawa nila sa wall, trabaho. Trabaho. Pero yung kabila, mayroong mga weapon. Bakit? Kasi anytime, ready sila kapag lumusob yung kalaban nila. Meron silang panlaban. Amen? Na ibig sabihin, sa gawain ng Diyos, meron talagang distraction. Right? Kaya ako, inahanda ko na yung damdamin ko, yung isip ko. Kasi pag nag-umpisa talaga tayo dyan, meron talagang distraction. No? At kung meron man, I hope and pray hindi, sa loob. Tama? Amen. Kasi kung labas, natural yan. Kasi halimbawa, pag nag-umpisa tayo, pero talagang mga ano yan, may mga distraction yan. May mga magre-reklamo, mga kapitbahay. Halimbawa, kung ito, dito tayo mag-ano, may distraction dito. May mandi-distract. No? Merong magre-reklamo. Di ba, nung tayo ay nagkaroon ng ano dito nung during pandemic, kami lang dito eh. Ano na, habang nag-ano kami lang. Pwede naman kasi dito kami natutulog eh. Nasa mga 20 plus kami dito eh. Ang nangyari, merong nag-post sa group chat, group chat kayo? Page ng Sarmiento.
ng UN, United, ano? Oh, Sarmiento sa Northgate. Tapos, ang sabi, oh, ano yan? Ang titigas talaga ng mga ulo. Hindi naman ako part nung page na yon. May nagsabi sa akin, Pastor, ganito, ang tigas daw ng ulo nyo. So, bakit? Nag-gather pa rin. Kami nandito Tiningnan namin. Sino yung nagsabi niyan? Pinahanap ko. Pagkakita ko, kalaro mo pala basketball to Saan ba to? Pinuntahan namin. No? Sabi ko, kapag nung pumunta kami doon, ang dami kong mga kasama. Ikagagaling lang sa mga grappling yun. Yung isa, yung ano mo sabi, sabi ko, opo. Sabi nung lumabas una, misis, ano po yun? Ano mo si ganito? Asama mo ba? Opo. Lumabas, sabi ko, ba't naman gano'n? Ba't ka nag-post ng ganyan? Hindi kami matigas ang ulo. Alam mo ba na ano? Akala ko ba Kristiyano ka? Kristiyano daw siya dapat nga matuwa ka Pinagpipray namin itong lugar na ito, tapos nasisiraan mo kami sa Facebook. Di mo ba alam na yung nagagather doon ay doon lang natutulog yun? Sabi mo. Anggalin mo yun Anggalin mo. Tapos magsuri ka. Tinanggal man, di ba? Pero yung mga kasama ko talagang gumagano'n ngayon. Relax na. Relax. Yung distraction na yun, hindi yun naging dahilan para tumigil ka dito. Diba? Natural talaga yung distraction. Amen? Sila, they were distracted by Sanballat, Tobiah, Gesem, pero tuloy pa rin sila. Ibig sabihin, kahit na anong distraction, maghihirap man tayo, tuloy lang. Kasi meron talagang tagumpay. Kaya nga sa gawain ng Diyos, maging kabahagi ka na lang. Huwag kang makisama doon sa mga nanlulukdang. Ayan ang mangyayari dyan. Ang mangyayari dyan. Dapat itong gawin natin Di ba? Distraction. Nandi-distract. Iba, inaalis yung focus. Yung focus natin yun, building talaga Amen? Amen. Tama ba? Pag nagtayo na ng building, isa ka sa magtatrabaho Ha? Ayos ba? Amen? Tandaan nyo, great outcome is assured. Sigurado talaga. Ang resulta niyan. Sipin mo 52 days lang nila natapos yung Wall of Jerusalem. 52 days. Bakit? They were united. And they understood their task. Naunawaan kasi nila yung trabaho nila Okay? Kaya, kahit na merong mga nagdi-despise sa kanila, nagdi-disregard, nag-distract, binaliwala nila. Wala ng Panginoon doon. Okay? Kaya, sa gawain ng Diyos, maging kabahagi ka na lang. Be a part, don't despise. Be a part, don't distract. Last. Madali na. Busan na ang boses Be a part, don't depart. Amen? Sabi ni Nehemiah, let us rise up and build. Matatayo kaya niya in 52 days kung sabi ng mga tao, ano? Wag na, tara. Uwi na tayo. It takes courage to be a part in the work of the Lord. Amen. Ang kailangan natin dito, courage. 9 million? Lang. Sabi nga ng isa pa, siyam lang nakatao yan natin. Ay 1 million. 18 katao na tigpa 500,000.
36 na tao na tig 250,000. Gusto niyo mas mababa? Tig-pipiso lang yan sa 9 million na katao. So, mababa lang, di ba? So, magkaroon mo natin ng 9 million. Ay, hindi naman mangyayari yan. Ha? Kasi populasyon pa lang ng Luzon, hindi man maabot ng 9 million eh. No? Pero wala namang imposible sa Diyos. Saka ayaw mo na rin magpastor sa 9 million na membro. Ano mangyayari? Gusto niyo ba ba yan? Alam niyo ba kapag 9 million na ang membro? Ha? Hindi na kayo magkakakilala. Kayo-kayo na lang din. Sipin mo, 9 million members, congregation. Mabit tayo. Kaming lahat ay nagagalak. Shake hands with one another. Kailangan lahat kamayan. Ako. Pagkatapos ng ano, uwi na. Sa kamayan pa lang. Para yung isang tao, sabi niya, alam mo, yung aso ko napakatalino. Oh, di ba may aso matalino? Yung silver. Oh, bakit? Ano yun? Matalino lahat yun pag inutusan. Silver, kunin mo yung ano, sapatos, tatapon, pak, kunin niya. Talaga matalino, nautusan eh. Pag pinabibili nga ng ano, lalagyan lang ng basket yung kanyang liig. Bili ng asin kung ano, lalagay doon, pupunta sa. Talaga nautusan. Sa sobrang talino, pero alam niyo ba, yung katalinuhan ng aso, siya din ang naging dahilan bakit siya namatay. Mahirap sobrang talino, mamamatay ka. Paano? Sabi, matalino pala yan eh, sige. Tanungin ko nga, 1 plus 1, sabi ng aso. Aw! Aw! Oh, grabe no. Eh tinanong, 1 million plus 1 million. Aw! 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 Hanggang sa, hindi nakakain, hindi ka na. Ano yun ang yung aso? Aw! Aw! Eh, sobrang talino, mamamatay ka. Ha? Nawa, dito sa gawain ng Diyos, walang aalis. Alam, dahilan lang, aalis ka din. Tayo ng building. Hanap na lang tayo ng church na mayroon ng magandang building. Bye-bye. O, di ba? Sa gawain ng Diyos, kailangan ng mga matatapang ng mga Kristiyano. Amen. Ganda kaya ano, pag ano, no? Sabi ni Nehemiah, let us rise up and build. To sabi ng mga tao, Sir, yes, sir! Let us rise up and build. Pero pag mga duwag, rise up, wala nga tayo. Anong mangyayari sa atin dyan? Kung lagi nakatingin sa sarili, laging tingin sa sarili, kawawa. Right. Alam niyo ba pag nagkaroon ka lagi ng self-pity, kasalanan yun. Self-pity is a sin. Kawawa na nga. Ano ba ito? Kawawa. Di ba? Kawawa. Kawawa. Anak ka ng Diyos. Ang kawawa, aso yun eh. Diba? Tama? Right. Noong si Gideon, sinabihan ng Diyos, Gideon, maghanap ka ng mga tao, kalabanin mo yung mga Midianites. Alam niyo si Gideon kung saan siya nakatingin? Sa numero ng kanyang mga sundalo. Sige, sige Lord, sige, lalaban kami. Pero sabi ng Diyos sa kanya, lalaban kayo, pero hindi ko gusto yung dami ng tao mo. Ilan yung sundalo niya? 32,000. 32,000 soldiers. Eh talaga namang, kung sa by number lang, panalo sila. Midianites, konti lang eh, outnumbered nila eh. Pero anong sabi ng Bible? Sabi ng Panginoon kay Gideon, Gideon, the people are too many. Sabihin mo sa kanila, ipaalam mo na may lalaban. Mangaral ka, lalaban. Sabihin mo yung mga talawan, mga putig, buhok. Umalis. Kaya sabi ni Gideon, kaigsunan,
Sabi ng Diyos sa akin, lalabanan natin mga Midianites. Alam niyo ba, sabi ng Biblia, yung 22,000 sa Judges chapter 6, yung 22,000, when they heard the words of Gideon, nalalaban sila, ano sabi ng Biblia? Yung 22,000 umalis. Mga cowards, mga talawan. Mga talawan. Sa church, ganyan, maraming talawan. Right. No? Yun lang yung magpapatakbo sa'yo. Kung magtayo ng building, takbo ka na. Yung 22,000, umalis eh. Ibig sabihin, majority talaga, mga duwag. Right. Kaya they departed. They depart, umalis sila. And be apart, don't depart. Right. Mangyayari lang yan kung courageous ka. Right. Tapos ang natira doon sa 32,000 ay 10,000. Sabi ng Gideon, Lord, okay na to. 10,000, ang dami nang nawala. Doon nakita ni Gideon na marami palang mga kasamahan niya na mga duwag. Sa church, doon mo makikita kung sino talaga yung mga matatapang na miyembro eh. Kasi mga faithful, mga ano yan, mga ano yan, fearless yan. Walang tapang yan. Walang tapang. Walang takot yan. Because God has not given us the spirit of fear. Pagka nagulat si Gideon, ang dami pa ng mga duwag. Ilan yung natira? 10,000. May sabi ng Diyos sa kanya, Gideon, damo pa rin. Marami pa rin. Papuntahin mo doon sa ano? Sa inom. Painumin mo. Yung iinom ng ganito na lusog ng agad, ihiwalay mo. Yung mga iinom na, yun na ang gagamitin natin. So ilan yung uminom na pagkakita sa tubig, lusog agad? Ilan? 9,700. Sabi ng Diyos, alisin mo yan, hindi ko kailangan yan. Bakit? Ang tawag doon, mga careless. Lalaban ka, tapos dapat, di ba? Protect yourself at all times. Lusog ka na. Paano kung may lumusob yung kalaban? Pag ganyan mo, patay ka? Right. Kaya ayaw ng Diyos na mga careless. Ilan yung natira? 300 na yung mga uminom ba na, bago uminom, tingin-tingin. Sabi ng Panginoon, yan, sa 300 na yan, mananalo kayo. Tawag yung mga courageous. Amen? So ano ibig palang sabihin yan? Kahit sa tingin natin, konti lang tayo. Minority ang tingin sa atin. If God is on our side, we are always on the winning side. Wala yan sa dami na, makapagpatayo tayo ng building kasi marami tayo. Marami tayong mayayaman. Hindi ganun. Tama ba? Kaya mga kapatid, let us rise up and build. Let us, don't depart. Be apart. Don't depart. Amen? Amen ba? Amen? Mahina eh. Amen? Amen? Ha? Ayos ba? Ha? Kasi pag merong aalis, dahil sa tapos babalik ka, di ko alam. Di ko alam ano sasabihin ko. Tama ba? Right? Kaya dapat sama-sama tayo. Sama-sama tayo. Kumbaga, ako si Nehemiah, sabi niya, let us rise up and build. Kayo mga young people, makikisa ba kayo? Amen. Ha? Mag-aral nyo na gusto, trabaho kayo. Amen? Amen. Mga adults, let us build the house of God. Walang iwanan. You don't want to be a loser. Yes. Kahit na, simula, Gideon won the battle.
Not because of the 300 people. Because of God. Kahit mga iilan lang tayo, magpagamit lang tayo sa Diyos. Magugulat tayo. Amen? Kaya nga, be apart. Don't depart. Yung mga hindi nakiparte, maduwag. Sabi ng 22,000, ano? Lalaban, sipin mo sundalo? Alam naman nila, pag sundalo, lalaban talaga. Naisip niyo ba yun? Di ba nakakatawa? Ang sundalo, kaya ka sundalo kasi makikipaglaban ka. Tapos nung binalitaan na may laban, umalis ka. Tama? Anong klaseng sundalo yun? Mga papugi lang pala yun, parang lang merong, di ba? Para lang merong pampira. Mga totoong sundalo, pampira. Kahit na, sabi nga, di ba? Pag tamaan ng bala, laban pa rin. Pag naubusan ng bala, espada. No? Hataga, hakamay, hindi hatakbo. Hataga, paa, hindi hatakbo. Hataga, haliig, hindi hatakbo. Grabe. Hapatak, kalamansi, ang sugat, hatakbo, hatulin. Kalamansi lang ang nagpapatakbo. Eh, walang iwanan, sama-sama tayo. Ha? Kasi tayo rin mag-i-enjoy yan pagdating ng araw. Yung mga anak ninyo. Yung mga yan. Ang ganda ng kanilang mga simbahan nila pagdating ng araw. Ngayon, para lang sila mga squatter eh. No? Para lang sila mga squatter kung saan-saan eh. Pero pag nandun natin sa bagong building natin, meron silang lugar doon. Merong lugar ang mga bata doon. Merong lugar ang mga magpipilosit, magpupikapi. Tapos yung auditorium, hindi natin gamitin na kung ano-ano na lang. Basta auditorium, para lang talaga sa worship. Dito, all around eh. Grabe itong church na ito eh. Pwede siyang gym. Pwede boxing gym. Pwede. Grabe ito. Eh, wala tayong magawa eh. Pag may kainan, dito rin. Pero pag nandun na tayo, mga kapatid, yung worship place na yan, intended lang talaga para sa worship. Hindi natin hahaluan mo. Amen? It can be done. Basta tayo, bawat isa ay maging kabahagi. Kahit yan lang yung sa number 3. Bakit number 2 pa rin yan? Kahit dyan lang, sabihin mo nga, I will be a part of the ministry. I will be a part of this work. I will not depart. Amen? Be a part. Don't depart. Kasi pag, tandaan nyo to, pag umalis ka dahil dyan, talagang mamamarkahan na kita. Right? Si Nehemiah, ang minarkahan niya si Sanballat, si Tobias, si Geshem. Kapag binasa niyo, pag inubos yung basahin, pera, talagang may ginawa siya. Talagang pinalayas siya. Pambira, kayo pang muna mga pumwesto dito, pinalis niya. Grabe ang siniraan si Nehemiah eh. Sa Nehemiah chapter 6, yung talagang para ma-out of focus si Nehemiah, anong sabi ng Biblia? Pinadalhan siya ng sulat 4 na beses. Ang sabi ng sulat, Nehemiah, punta tayo dito sa isang village sa Uno. Mag-fellowship tayo. Pero anong sagot ni Nehemiah? Sabi ni Nehemiah, I cannot come down. I am doing a great work. Amen. We are in the great work. Eh kapag ikaw lumayo ka sa gawain ng Diyos, binababa mo yung sarili mo. Sabi ni Nehemiah, basahin na natin yung talata na yun. Last na yun. Nehemiah chapter 6. Amen. Binigyan siya ng sulat pero hindi talaga siya nagpa-tempt. Nehemiah 6 verse 2. Sabi dito, Sanballat and Geshem sent unto me, saying,
Come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Uno. Oh, in the plain of Uno. Gusto nila kasing maisahan si Nehemiah. Yan nga Uno. But they thought to do me mischief. Meron silang masamang balak. Pero ano sabi ni Nehemiah? And I sent messengers unto them saying, sabi ni Nehemiah, nawa ganyan tayo, no? Sabi ni Nehemiah, I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease? Bakit ang gawain mahinto? Iwanan ko ito at pupunta lang sa inyo. Amen? Yeah. What ganyan mga mindset natin, no? Hindi natin iiwanan ang gawain ng Diyos. Ay, sabi ni Nehemiah, I cannot come down. I am doing a great work. Marami ng mga Kristiyano na bumaba. If you depart the work of God or from the work of God, talagang bababa ka. Bababa yung spiritualidad mo. Right. Amen? Yeah. Sabi ni Nehemiah, I cannot come down. Tapos anong sabi sa verse 4? Yet they sent unto me 4 times after this sort. So 4 times siya pinadalhan. 4 times din sinabi ni Nehemiah, I cannot come down. I am doing a great work. Di ako bababa. Then sent Sanballat, his servant, unto me in like manner the 5th time. Hanggang pang-5. Pero anong sabi ni Nehemiah? I cannot come down. I am doing a great work. Basta para sa Diyos, great yan. Amen? Grabe, no? I cannot come down. Mga kapatid, we are doing a great work. We are doing a great work. Amen? Amen. Kaya nga, be apart, don't depart. Right. Sama-sama tayo. Amen. Kaisa tayo. Kasi ang mabigat, gumagaan. Amen? Walang iwanan. Amen. Walang iwanan. You may not like me all the time. Likewise, same to you. Pero dahil sa gawain ng Diyos, sama-sama tayo. Amen. Walang iwanan. Amen? Amen. Walang iwanan. Si Pablo, iniwanan siya ng mga kasama niya, pero ano sabi niya? The Lord stood with me. Walang iwanan. Amen. Mga men, walang iwanan. Good. Ayos ba mga men? Tayo mga men. Tayo. Men ka na ba? Oh, tayo. Walang iwanan. Tingnan ko yung mga mukha niyo. Si Kuya Joe, sasama nga sa atin yan eh. Good. Walang iwanan. Amen? Kung iiwanan niyo ako, malulungkot naman ako, pero I guarantee you, hindi ako iwanan ng Diyos. Tama po. Amen. Sama-sama na tayo. Good. Ano, Will? Nice, Will! Iwanan. Baba, upo na kayo. Mga ladies, tayo. Ang ibang men, dito mayo, no? Ladies. Walang iwanan? Ha? Walang iwanan? Walang iwanan. Sa hirap, sa ginhawa, walang iwanan. Amen? Mga mukha niyo, kung natitingnan, isa, walang iwanan. Ako, pasalamat ako mula noon, no? Diyan na rin mga mula noon, kasama namin. No? Walang iwanan. Amen? Mga mister, sabihin niyo sa misis niyo, hindi mag-iwan ha. Walang iwanan.
Sige, upo na kayo. Mga ano naman, mga young people. Tayo kayo, tayo. Tayo. Lalaki lang muna, lalaki lang. Young people. Sama na yung mga lalaki. Walang iwanan. Ha? Ano pangalan mo ha? Ano pangalan mo? Ernesto. Walang iwanan. Amen ba? Walang iwanan ha? Kasi pag magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Amen? Puna kayo, puna. Lahat ng mga young people na babae. Tayo. Alam nyo, ganito. Kagaya na sinabi ko sa kanila. Upo na kayo. Hindi, wala ka na eh. Mangako tayo sa Diyos. Mangako kayo sa Diyos. Walang iwanan. Amen? Walang iwanan. Pag kayo iwan o aalis dahil sa magtatayo ka ng building, mamarkaan ko kayo. Ha? Walang iwanan. Ayaw kayong lahat. Ayaw kayong lahat. Walang iwanan. Amen? I-mute mo nga. I-mute. Pati isa. Ha? Walang iwanan. Amen? Kailanman hindi tayo iiwanan ng Diyos. Tandaan nyo to ha. Magtatagumpay tayo. Magtatagumpay tayo. Sa walang iwanan. Don't depart. Be apart. Don't depart. Pag kayo, sama-sama tayo doon. Ibigyan ko kayo ng mga pwesto doon, mga upuan niyo. Amen? Amen. Walang iwanan. Amen. Paano mangyari yan? Kailangan natin magtiis. Pagtiisan niyo ang mukha ko. Kasi ganun din naman ako sa inyo. Kayo nga mga may asawa, di ba? Sabi nyo, napagtiisan nyo nga ang mga asawa nyo eh. Sabi nung ano, pare, paano mo nalalagpasan yung mga problema sa trabaho? Sabi niya, madali lang yan. Lagi akong na-encourage, kaya nga nilalagay ko yung profile picture ng asawa ko sa cellphone eh. Kung ito ng asawa ko, nalagpasan ko. Ito pa kaya mga problema. Diba? Walang iwanan. Yun lang huli, be apart, don't depart. Everybody head bows, eyes closed, let us pray. Salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat sa inyong salita.
Salamat, Lord, sa encouragement. That if we have the mind to work, great outcome is assured. Salamat, Panginoon. Pinakita mo sa amin ng story of Nehemiah, how he led the people to build the wall of Jerusalem. Yes, Lord, there were obstacles, oppositions, but thank you, Lord, you gave them the victory. Pero yung ano mo na, yung offering bag. Yung offering bag. Saan ang offering bag? Tuwing umaga lang yung ano. Okay na. Dalawa. Para ano? Thank you and God bless. Bye.